Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Alam nating lahat ang nangyari, ang makapigil hiningang pahayag ni Pangulong Vladimir Putin na gumulantang sa bawat sulok ng daigdig. Sa harap ng libu-libong kamera, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng international media, binitawan niya ang mga salitang naging mitsa ng sari-saring reaksyon, pasasalamat. Isang taos-pusong pasasalamat sa bansang Hapon. Nakita ko kung paano namutla ang mga reporter ng CNN at NE. Narinig ko ang bulungan ng mga taga-Europa. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa balikat ko. Ako si Alexei Vasiliev. Sa loob ng 28 taon, inilaan ko ang aking buhay sa Energy Research Institute bilang eksperto sa ugnayang Hapon at Russia. At sa araw na yon, habang ang buong mundo ay naghihintay ng balita tungkol sa pagbisita ni Putin sa North Korea, ako ang nag-iisang saksi sa katotohanan, ang lihim na ugnayang itinago sa loob ng 25 taon. Balikan natin ang ilang oras bago ang lahat. 3:00 ng hapon noon. Nakaupo ako sa aking opisina, nakatulala sa bundok ng mga dokumento, nang biglang tumunog ang telepono. Hindi ito ang karaniwang ring ng telepono, ito ay may dalang pangamba, isang tunog na tila nagbabadya ng pagbabago. Alexei Vasiliev, ang boses sa kabilang linya ay nanginginig ngunit may halong otoridad. Ito ang opisina ng Pangulo sa Kremlin. Gusto kang makausap ni Pangulong Putin. Ngayon din ni. Nanlamig ang buong katawan ko. Sa halos 3 dekada ko sa serbisyo publiko, mabibilang lang sa daliri ng isang kamay ang pagkakataong nakausap ko ang Pangulo. Ang ipatawag ng madalian. Isa itong senyales ng delubyo. May nangyari ba sa Japan? May problema ba sa North Korea? Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng mga tingin ng aking mga kasamahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at awa. Anong nangyari, Alexei? Tanong ng isa. Huwag mong sabihing may kinalaman ito sa Japan. Giyera na ba? Wala akong maisagot. Mabilis kong kinuha ang aking coat at lumabas. Sa pagbaybay ng itim na sasakyan patungo sa Kremlin, hindi ko maiwasang magbalik tanaw. Habang pinapanood ko ang pagtakbo ng mga gusali ng Moscow, na para bang mga alaala ng nakaraan, bumalik ako sa taong 1978. Doon nagsimula ang lahat. Sa panahon ng kadiliman, gutom at kawalan ng pag-asa. Agosto 17, 1978. Ito ang araw na hindi ko makakalimutan hanggat ako'y nabubuhay. Ang araw na namatay ang pag-asa ng Russia. Nagsimula ang umaga na parang karaniwang araw. Gumising ako ng 7:00, humigop ng mainit na tsaa na inihanda ng aking asawa, si Elena. Hinalikan ko siya sa noo bago ako sumakay sa subway. Ang tren ay siksikan, amoy pawis at luma, pero ang mga tao ay kalmado pa noon. Walang nakakaalam na sa loob ng ilang oras, magugunaw ang aming mundo. Pagdating ng tanghalian, nagbago ang ihip ng hangin. Isang katrabaho ang humahangos na pumasok sa opisina, ang mukha ay puting-puti na parang nakakita ng multo. Alexei! Wala na. Bumagsak na ang roble. Nagsasarado na ang mga bangko. Akala ko biro lang. Pero nang buksan namin ang radyo, totoo nga. Sa loob lamang ng isang araw, nawalan ng halaga ang pera namin. Ang ipon namin ng asawa ko para sa kinabukasan, para sa pangarap naming bahay at anak, lahat iyon ay naging basura sa isang iglap. Pauwi ng bahay, para akong naglalakad sa impyerno. Ang mga regiyen ay patay na. Ang mga grocery store ay dinudumog ng mga tao. Nag-agawan sa huling supot ng asukal at harina. Ang mga estante ay walang laman. Walang tinapay. Walang gatas. Ang nakikita ko lang ay mga mukhang puno ng takot. Pagbukas ko ng pinto ng aming maliit na apartment, nadatnan ko si Elena na nakaupo sa sahig. Umiiyak habang hawak ang aming passbook. Alexei, hikbi niya, ang boses ay basag na basag. Wala na. Wala na tayong pera. Paano tayo kakain? Paano tayo mabubuhay? Lumapit ang aming 7 taong gulang na pamangkin na nakitira sa amin noon. Tito, bakit umiiyak si tita? May masakit ba sa kanya? Niyakap ko sila pareho, pilit na pinipigilan ang sarili kong mga luha. Wala, anak. Magiging maayos ang lahat. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisinungaling ako. Ang mga sumunod na buwan ay purong pagdurusa. 6 na buwan kaming hindi sinwelduhan ng gobyerno.
Ang mga at siyentipiko ay naging taxi driver. Ang iba ay nagbenta ng mga gamit sa bangketa para lang may maipambili ng patatas. At isa-isa. Umalis ang mga kaibigan namin. Ang mga kumpanyang Amerikano, Europeo, ang mga partner namin na nangakong tutulong sa pag-unlad ng Russia, ay nag-impake ng kanilang mga gamit sa unang senyales ng bagyo. Naalala ko ang huling tawag ni Ever Johnson mula sa isang VIA energy firm. Sorry, Alexei. Masyadong mapanganib. Utos ng headquarters, pull out na kami. Good luck na lang sa inyo. Ganoon lang kadali. 3 taon kaming nagtrabaho pero sa isang tawag tapos na. Iniwan kami sa ere. Ang Siemens ng Germany, Total ng France, Yi ng Liwi, lahat sila. Tumakas na parang mga daga sa lumulubog na barko. Ang Russia ay itinuring nilang patay na lupa. Ngunit sa gitna ng yelo at kadiliman, may isang ilaw na nanatiling nakabukas. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gitna ng makapal na nyebe papasok sa trabaho. Napansin ko ang isang kakaibang tanawin. Ang opisina ng mga kumpanyang Amerikano ay madilim at sarado na. Pero sa kabilang kanto, ang Sony Service Center ay bukas pa rin. Ang mga ilaw ay maliwanag. May mga tao sa loob. Ganon din sa Toyota dealership. At sa opisina ng Mitsubishi Corporation. Nasisiraan na ba sila ng bait? Bulong ng isang matandang Ruso sa tabi ko habang nakatingin din sa gusali. Bakit nandito pa sila? Wala na silang kikitain dito. Lugi na ang lahat. Ang kuryosidad ay hindi ko mapigilan. Kinapalan ko ang aking mukha at pumasok ako sa opisina ng Sony. Sinalubong ako ng init ng heater at ng pamilyar na amoy ng kape. Doon ko nakilala si Ginoong Sato Kenichi. Ang manager ng branch. Isa siyang lalaking nasa edad 40, disente, at may maamong mukha. Pinaupo niya ako at inalok ng tsaa. Sa likod niya, nakasabit ang watawat ng hapon at ang logo ng Sony. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ginoong Sato, bakit nandito pa kayo? Umalis na ang lahat. Ang Amerika. Ang Europa. Lahat sila sumuko na sa Russia. Bakit kayo nagpapaiwan? Hindi ba kayo natatakot na malugi? Tumingin sa akin si Sato ng diretsyo sa mata, at ang sagot niya ay tumatak sa puso ko magpakailanman. Vasilivsan. Malumanay niyang sabi. Hindi kami pumunta dito para lang sa pera. Pumunta kami dito para bumuo ng kinabukasan kasama niyo. Natigilan ako. Kinabukasan. Sa gitna ng gumuguhong ekonomiya. Nagpatuloy siya, naniniwala kami sa mga Ruso. Matalino kayo, masipag. At tapat. Ang krisis na ito. Lilipas din ito. At kapag dumating ang araw na yon, gusto naming maalala ninyo na noong panahon ng kadiliman, hindi kami umalis sa tabi ninyo. Ang tunay na kaibigan ay nasusubok sa panahon ng gipit. Hindi sa panahon ng ginhawa. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Sa kulturang Pilipino, tinatawag itong damayan o malasakit. Pero hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ito mula sa mga Hapon, sa gitna ng nagyelong Moscow. Ang Japan ay dumaan din sa hirap. Dagdag niya habang nakatingin sa bintana kung saan bumabagsak ang nyebe. Tinulungan kami ng mundo noon. Ngayon, panahon namin para tumulong. Hindi kami aalis. Umuwi ako sa bahay ng gabing iyon na may dalang kakaibang pag-asa. Ikinuwento ko kay Elena ang sinabi ni Sato. Talaga? Tanong niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang munting ngiti sa kanyang mga labi. May mga tao pa palang ganyan. Lumipas ang ilang taon. Unti-unting nakabangon ang Russia, tulad ng hula ni Sato. Noong 2001, nagbuntis si Elena. Ito sana ang pinakamasayang balita. Pero naging bangungot ito. Napakasela ng pagbubuntis niya. Lahat ng kainin niya ay isinusuka niya. Pumayat siya ng husto. Ang doktor ay nagsabing dahil ito sa stress at kakulangan sa nutrisyon noong mga nakaraang taon ng krisis. Araw-araw. Nakikita ko siyang nahihirapan. Gusto ko siyang bilhan ng masasarap na prutas, ng imported na pagkain, pero wala pa rin kaming sapat na pera. Mahal ang mga bilihin. Isang gabi, umiiyak na naman siya. Alexei, gusto ko ng matamis. Pero nasusuka ako sa amoy ng tinapay natin. Naglakad ako sa snow. Naghahanap ng kahit anong makakain niya.
Napadpad ako sa isang supermarket na may maliit na seksyon ng mga produktong Hapon. Nakita ko ang isang kahon na makulay, Angel Pea. Para itong Choco Pea. Malambot na cake na may marshmallow sa loob at nababalot ng chocolate. Mahal ito kumpara sa lokal na biskwit, pero binili ko pa rin. Pag-uwi ko, inabot ko ito kay Elena. Subukan mo ito, mahal. Galing Japan, sabi ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pakete. Inamoy niya. Himala. Hindi siya nasuka. Kinagat niya ang maliit na piraso. At pagkatapos, nakita ko ang luha na pumatak mula sa kanyang mata, luha ng ginhawa. Masarap, bulong niya. Napakalambot. At hindi nakakaumay. Mula noon, ang Angel Pea ang naging tagapagligtas namin. 2 piraso bawat araw. Isa sa umaga. Isa sa gabi. Ito lang ang pagkaing nanatili sa tiyan niya. Kinakausap niya ang aming magiging anak habang kumakain. Baby, ang sarap nito, di ba? Regalo ito galing sa Japan. Magpasalamat tayo ha. Nang ipanganak ang aming lalaki, gusto sana namin siyang pangalanang Japan, pero masyadong kakaiba. Kaya pinangalanan namin siyang Mikhail, pero ang palayaw namin sa kanya sa bahay ay Misha at sa aming mag-asawa. Ang lihim na kahulugan nito ay konektado sa bansang nagligtas sa amin. Lumaki si Misha na may kakaibang pagmamahal sa Japan. Bata pa lang siya, alam na niyang hanapin ang mga Japanese snacks sa grocery. Para bang nasa dugo na niya ang pasasalamat. Noong siya ay 7 taong gulang. May school project sila tungkol sa bansang hinahangaan ko. Hindi Russia o Amerika ang pinili niya. Umuwi siya na may drawing ng watawat ng Japan, yung pulang araw sa gitna ng puting papel. Papa, sabi niya sa akin, ito ang pipiliin ko. Kasi sabi ni Mama, nung nasa tiyan pa ako, Japan ang bumuhay sa akin. Niyakap ko ang anak ko. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang katotohanang iyon. Ang Angel Pea ay hindi lang basta pagkain. Simbolo ito ng malasakit ng isang bansang hindi kami iniwan noong panahong walang-wala kami. Tumalon tayo sa taong 2019. Naging matatag na ang Russia. Ako naman ay isa ng respetadong opisyal sa institute. Pero dumating ang isang bagong krisis, hindi sa amin, kundi sa Japan. Ang tinatawag na trade war sa pagitan ng Japan at ng isang kalapit na bansa sa Asya. Pinutol ang supply ng mahahalagang materyales para sa semiconductors ng Japan. Sa opisina namin sa Moscow, nagdiwang ang iba. Oportunidad ito. Sigaw ng boss ko. Pwede nating gipitin ang Japan. Kailangan nila ang hydrogen fluoride. Ibenta natin ng mahal. O kaya, huwag nating bentahan para lalo silang bumagsak at lumapit sa atin. Isa itong maruming laro. Economic blackmail. Umuwi ako na mabigat ang loob. Kinausap ko si Misha, na nooy binata na at nag-aaral sa universidad. Pa, sabi ni Misha habang nagbabasa ng balita sa tablet niya. Hindi ba Japan ang tumulong sa atin noong 1978? Ngayong sila ang nangangailangan, sasamantalahin ba natin sila? Ang simpleng tanong ng anak ko ay parang sampal sa mukha ko. Tama siya. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng panlalamang. Kinabukasan, sa emergency meeting sa Kremlin, tumayo ako. Kaharap ko ang mga general at ministro. Mga Ginoo, panimula ko, nanginginig ang tuhod pero buo ang loob. Ang Japan ay hindi basta negosyo. Noong lugmok ang Russia, sila ang nanatili. Kung gagamitin natin ang krisis na ito para saktan sila, mawawalan tayo ng nag-iisang tapat na kaibigan sa Asya. Laking gulat ko nang sumang-ayon ang ministro ng enerhiya. Tama si Vasiliev. Tulungan natin sila. Walang kondisyon. Nagpadala ang Russia ng mensahe sa Tokyo, handa kaming mag-supply ng materyales. Sabihin nyo lang. Pero ang tugon ng Japan ang mas nakakagulat. Tinanggihan nila ang tulong. Bakit? Dahil sa prinsipyo. Sinabi ng Japan, salamat, Russia. Pero kaya namin itong solusyonan. Magiging independent kami. At sa loob lamang ng ilang buwan, nakagawa ang Japan ng sarili nilang teknolohiya. Humanga lalo si Putin. Tignan niyo ang bansang iyan, sabi niya sa isang cabinet meeting. May dignidad. Hindi umaasa sa iba. Yan ang bansang dapat nating igalang. At dumating ang 2022. Ang giyera sa Ukraine.
Muli nagbago ang mundo. Ang mga parusa, sanctions, ay bumuhos sa Russia. Umalis ang McDonald's, Starbucks, Apple. Ang aming ekonomiya ay muling nanganganib. Ang Japan, bilang kaalyado ng Amerika, ay sumama sa sanctions. Masakit para sa akin. Akala ko, katapusan na ng pagkakaibigan. Pero habang sinusuri ko ang mga dokumento, may napansin akong kakaiba. Ang Amerika at Europa ay nagpadala ng mga tangke, misile, at baril sa Ukraine. Ang Japan? Bulletproof vests, pagkain, gamot, at generator. Walang nakamamatay na armas. Kahit anong pilit ng Amerika. Hindi nagpadala ang Japan ng kahit isang bala na pwedeng pumatay ng Ruso. Napanatili nila ang kanilang prinsipyo, tutulong sa humanitarian needs, pero hindi makikilahok sa pagpatay. Napansin ito ni Putin. At heto na tayo ngayon, Hunyo 2024. Nasa loob ako ng opisina ni Putin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Vasiliev, 25 taon mo nang sinasabi sa akin na iba ang Japan. Ngayon, naniniwala na ako. Bakit po, Mr. President? Dahil sa mundong puno ng mga bansang sunod-sunuran lang sa malalakas, ang Japan ay nanatiling may sariling isip. Hindi sila nagpadala ng armas. Hindi nila tayo tinalikuran noong 1978. At kahit ngayon, pinapanatili nila ang respeto. Tumayo siya at inayos ang kanyang kurbata. Lalabas ako ngayon sa press conference. Sasabihin ko sa mundo ang totoo. Naglakad kami patungo sa podium. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Nagsalita si Putin, alam ng lahat na malapit ako sa North Korea ngayon. Pero huwag kayong magkamali. Ang Japan ay hindi kaaway. Ang Japan ay kaibigan. Nakita ko ang gulat sa mukha ng mga reporter. Ang Japan ay isang bansang may paninindigan, dagdag niya. Isang bansang marunong tumanaw ng kasaysayan at hindi nagpapadala sa emosyon. Iginagalang ko sila. Nang matapos ang speech, tumulo ang luha ko. Naalala ko ang Angel P. Naalala ko si Emir Sato at ang snow sa Moscow noong 1978. Naalala ko si Misha na buhay dahil sa tulong ng Japanese food. Umuwi ako sa bahay kagabi at niyakap ang aking asawa at anak. Ma, sabi ni Misha, tama ang desisyon natin na mahalin ang Japan. Sa mundong puno ng politika at interes, napatunayan ko ang isang bagay, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakikita sa mga kasunduan sa papel, kundi sa mga Angel P na ibinibigay kapag gutom ang isang buntis, sa mga ilaw na nananatiling bukas kapag madilim ang gabi. At sa respeto na hindi nawawala kahit sa gitna ng digmaan. Ito ang kwento ng Russia at Japan. Isang kwentong hindi makikita sa mga headline, pero nakaukit sa puso ng mga taong tulad ko na naging saksi sa katapatan sa gitna ng yelo.